Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayon gabi ng Monday, tayo ay binigyan ni Allah ng pagkakataon upang magnilay, matuto at muling mapalapit sa Kanya. Sa katahimikan ng gabi, naway ang bawat salita ay maging paalala ng habag at gabay ni Allah sa ating buhay. At malugod po naming tinatanggap ang lahat ng nanonood at nakikinig, pati na ang ating tagapagsalita na si Sheikh Amin Pindatun Kandulit. At siya po ay isang daiya na kilala sa kanyang kaalaman at malasakit sa umma. Ang oras ay atin na pong ibinibigay sa kanya. Ya Sheikh, falyatafaddal mashkuran ma'jura. So, inshallah, ayusin ko lang to para maayos pa natin lecture. Aywa ya Sheikh, labat. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi jama'in wa man wala wa man tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi bi jalalika li 'azimi sultanika subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Papuri, pasasalamat, paglalhati at pagdakilay handog lamang para sa Allah. Sa kanya tayo minang tulong at gabay, sa kanya rin tayo nagpapakupkop mula sa kasama natin mga sarili at mga gawain. Tunay ang gagabayan ng Allah sa tamang landas, wala makakapagpaligaw sa kanya, sino man ang hayaan ng Allah sa maling daan, dahil ayaw tanggapin ang katotohanan, wala makakapagpagabay sa kanya, lima lamang sino ang pahintulutan ng Allah sa kanyang gabay. Mga ustad, mga estudyante, mga kasama ko nag-aaral, nagtuturo, nagbahagi ng kaalaman, o nagpapasalamat sa Allah sapagkat naging kasama natin ang bawat isa tayo nagkabuklod sa oras ng pagsasaliksik sa kaalaman ng Allah SWT. Sa oras na ito, ako'y sumasaksi na walang dapat samahin di ba lamang ang Allah. Ako'y sumasaksi na walang dapat sundin na katuruan liban lamang turo ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ako'y sumasaksi ang Allah SWT ang ating hinihingian ng ating mga pangailangan, siyang ating sinasamba sa lahat ng panahon. Naway ang pagpapala at ang kapayapaan ay ipagkaloob ng Allah sa kanyang mahal na propeta na si Muhammad, sa kalawang kanyang mga pamilya at mga kasamahan, at lahat pa ng dadaan sa kanyang mga pamamaraan hanggang sa paggagunaw ng mundo ito. Ngayon, mga kapatid sa pananampalataya, ang ating kukunin sa oras na ito ay ang ating pakikitungo sa isang taong nagkasala. Paano ba tayo makitungo sa isang taong nagkamali? Ano ba ang itinuro ng Islam sa atin? Kapag nakita ng isang tao na kapag sinungaling at nagsisi na rin siya, ano bang ating pakikitungo? Ano ba yung stand natin dito na kung saan may batayan sa Islam? Yan. Marahil alam ng karamihan ng kapag isang tao ay nagkakasala, nagsisisi talaga yan. So, ano ang ating sitwasyon? Ano ating kinukuha dito sa ganitong kalagayan na kapag may nakita tayong nakilalang nakagawa ng kasalanan, lalo ng pagkakamali, ano ang ating mga dapat gawin? So, ang gagawin natin mga kapatid sa pananampalataya, una, kapag di tayo makakatulong sa pagkaalis ng mga hindi pagkakaunawaan, huwag tayo sumali sa bagay na hindi maunawaan yung hindi naunawaan. Naunawaan natin itong pahayag na ito kapag tayo ay nakakita sa mga bagay na hindi pagkakaunawaan, huwag tayong sumali na magsalita na makadagdag sa hindi pagkakaunawaan na yun. Tumahimik tayo kung wala tayong maitulong. Yun po ang batayan po natin sa ating pananampalataya. Yan. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam kanyang binanggit sa hadis na sahih na ito'y pinahayag ni Abu Hurairah, ito'y binanggit ng Muslim. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, man satara akahu, satara Allahu yawmal qiyamah. Yan, ibig sabihin, man satara akahu fid dunya, satara Allahu yawmal qiyamah. Ibig sabihin, sino man ang pagtakpan niya, dipensaan niya, hindi niya ilantad ang lihim na kasalanan ng kanyang kapatid, sa kabilang buhay, ang kanyang lihim naman, di ilalantad ng Allah. Tatakpan ng Allah ang kanyang pagkakamali sa kabilang buhay. Yan. Kapag may manahalita tayong mga tao nagkagawa ng kasalanan, pagkakamali,
Ang obligado sa atin tumahimik. Ang obligado sa atin takpan ito. Huwag tayong gumawa ng bagay na kung saan may term na kung saan ito ilalabas upang maging mailantad pa ang pagkakamali ng bawat isa. Yan. Kung isa kang ustad, isa kang sheikh, isa kang maalam, alisan mo yung bagay na ganito upang sa ganon, hindi ka masali sa hindi pagkakaunawa ng karamihan. Ito po ang ating stand sa Islam na kapag may mga taong nagkamali, ang obligado sa atin takpan, hindi ang makakapagpalagay tayo, magpapasimuno tayo, magpapalagay tayo. Kasi kahit anong batayan, ang inutos pa rin ng Islam ay pagtakpan ng kapintasan ng bawat isa. Yan. Malay mo, baka nagdua. Malay mo, baka nagsisiyan, baka nagtahajjud, baka gumawa ng ibada. So, paano pa kung panay pa rin tayong pinagbibiruan natin sila, ginawa sa pulutan sa usapan. So, paano na yung mga binibigkas natin? Malaking katanungan yan sa kabilang buhay. Mayalapit min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Walang taong binibigkas niya ang isang salita. Iba lamang na may mga anghel sa kanyang kapaligiran na kung saan naglulusita sa kabutihan at kasamaan. So, ibig sabihin, mga kapatid, huwag tayong matangay sa ganitong mga gawain na mga pagkakamali na kapag may makita tayong gumawa ng kasalanan at nagsisi na rin, huwag natin itong gawin na ilantad o di kaya huwag natin gawin na parang ipakita pa natin na ipamuka sa kanyang mga pagkakamali at ipahiya siya. So, bawal po ito sa ating pananampalataya. Mapalalaki man o mapababae, kahit mangyayari sa mga panahon ngayon, susunod o nakalipas, bawal po itong ilantad, mga kapatid. Ang batayan po na kung bakit ang Islam ay pinagbawalan ilantad ng isang tao ang pagkakamali ng kanyang kapatid. Kahit na ito ay nagawa mismo sa harap-harapan ng mga tao. Alam niyo, sa panahon ng propeta, may nagawa. Itong kasalanan na ito sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kasalanan na hindi kanais-nais. Anong ginawa? Lalaki na kung saan uminom ng alak. Sharib al-khamr. Sabi ang lalaki na ito, binanggit ni Imam al-Bukhari, na ito binanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam, na ito ay napakalakas sa panahon sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam, na pinayag ni Imam Abu Huraira, utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ipinaabot ang kwento sa propeta, birajulin kada shariba qala idrubuhu. Mayroong lalaking uminom ng alak, ya Rasulullah. Ano ba yan? Sabi ng propeta, idribuhu. Ibig sabihin, paluin ninyo. So, pagpalo dito, nagkaiba mga pananaw ng mga ulama. Nasa 40 yung palo paghampas. Ibang ulama, nasa 80. Ibang ulama naman, pag susunodin ng kwento, una, pinapalo ang uminom ng alak ng 40 times. Pagkaraan, dumating si Umar bin Khattab, namuno siya, parang mga tao ay parang umiinom ng alak, parang 40 times, kaya naman yan, tiisin. So, ginawa ni Umar bin Khattab na 80 na lang, kaya wala na nakakainom ng alak. So, ginawa na 80 na lang, 80 times ang pagpalo. So, sabi ng propeta, paluin ang taong uminom ng alak. Sabi ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Faminna ad-daribu biyadihi wad-daribu bina'lihi wad-daribu bithawbihi." Meron sa amin, sabi ni Abu Hurairah, na pumapalo gamit ang kamay, sumusuntok, kumahampas, sinasampal. Wad-daribu bina'lihi, meron naman sa amin, sabi ni Abu Hurairah, na pinapalo ang uminom ng alak na ito na gamit ang tsinelas. Wad-daribu bithawbihi, meron namang pinapalo gamit ang damit. Yan. Falamang sarafa qala ba'dhum qawm ajazakallah, akhzakallah. Sa iba ng mga qawm, ibang mga tao, akhzakallah. No, pinsalahin ka ng Allah. Yan. Pagkaraan kasi, sumang-ayon na yung lalaki na mapalo. Bakit? Upang maburang kanyang mga pagkasalanan sa pagkakamali. Kasi yun ang kabayaran ng kanyang ginawang pag-inom ng alak eh. So pagkaraan, sinabihan pa siya na akhzakallah, masisirain ka ng Allah, pinsalain ka ng Allah, isumpa ka ng Allah. Yan. Dinagdagan pa nila. Imbis na nakapagtoba ng lalaki, tinanggap na nilang paluin. Bakit? Upang yun ang toba. Kala, ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, la taqulu hakada. Huwag niyong sabihin ng ganyan. Sabi ng propeta. Imbis na nagsisi na yung tao, imbis na hindi na ito gustong mailantad pa, bibigyan niyo pa siya ng salitang masakit. Huwag na, sapat na yung nagtuba na siya. La tu'inu alayhi syaitan. Huwag kayong makipagtulungan sa syaitan na kausapin ng tao na yan na huwag na magtauba. Ibig sabihin, nakakadagdag pala, naging kaibigan ng syaitan ng isang tao, naging kasama ng syaitan. Kasi binanggit ito aun. Nakakapagtulungan ka sa syaitan, naging kaibigan mo, naging kasama mo, naging kaanib mo ang syaitan kapag ang isang tao na nagsisi, pagkaraan, di mo pa rin gusto na matigil ang kanyang mga pagkakamali. Gusto mo mapag-usapan pa rin ng iba. Gusto mo mapag-usapan pa rin ng marami. So itong taong to,
Sa totoo, kung titingnan natin itong hadith, halos pinuno ng syaitan ang kanyang ulo. Halos sinamaan ng syaitan ang kanyang ulo. Bakit? Sabi ng propeta, huwag kayong makipagtulungan sa syaitan. Kapag may mga tao na nagsisina, ginawa na nila na sila ay nakagawa ng kasalanan, na nagsisina, nagtoba na, huwag na natin ipaalala sa kanila nang sa ganon upang di na maipahayag ang fitna na yan. Di pagkakaunawaan na yan. Tao tumahimik, magpatuloy sa ibada, da'wa, para hindi maging masamang tingin ng mga taong hindi manampalataya sa Islam na ang Islam pala ay ganito. Yan, para hindi maging masama. So ito po ang ating stance sa kapag may nakita tayong nakagawa ng kasalanan, lalo na kung nagsisisi na rin sila, huwag lang tayong mangimasok, huwag lang tayong magsalita dahil ito'y maaari makapekto sa kanila. Ang dalil po natin dito, yung ginawa ng lalaki na ito, uminom ng alak, nagtoba na siya, nagsisi na siya, pagkaraan, meron pa isang lalaki, mga sahaba, na sinabihan pa ito. So sabi ng propeta, huwag kayong magsalita ng ganyan. Magsisi na nga yung tao, ginawa niya ng pahampas ng kanyang sarili, ginawa ng batas sa kanya, wala to, ayun, alay syaitan. Huwag kayong makapagtulungan sa syaitan. Sabi ito, anong hikmah na sinabi ng propeta? Bakit? Nakakapagtulungan daw ang tao sa syaitan kapag ang isang tao ay nagsisina tapos pinapaalala pang kasalanan dahil maaring ihina daw ang iman ng taong yon dahil doon sa kanyang ginawa na ipinapaalala imbis na kalimutan, naalala pa rin niya. So payuhan na maayos, wag ipaalala ang pagkakamali, laging hakbayan, laging ipaalala sa kanya. Yan. Sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pahayag sa ibang ulat, la takunu auna syaitan li ala akhikum. Huwag niyong gawin na tulungan ng syaitan na upang mawala ng pag-asa ang inyong kapatid sa pagtatauba. Huwag niyong gawin 'yan, sabi ng propeta. So meron pa ditong dalil Meron pang dalil dito na kung saan binanggit dito. Napakaliwanag para sa atin. Para sa mga ayaw pa itigil ang paglaganap na ginawang biro ang mga pagkakamali ng iba, itong taong to, ipakita at ipaalam sa kanyang dali na ito. Anna rajulan, kana ala ahadi nabi sallallahu alaihi wasallam, kana ismuhu Abdullah. Isang lalaki sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang pangalan niya si Abdullah. Wa kana yulakabu himaran. Siya tinatawag na himar, parang donkey. Tinatawag siya sa panahon na yun. Wa kana yadhaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam, wa kana yudhahiku, ang propeta ay pinapatawa niya. Wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam kada jalada fi asyarab. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay inampas niya ang lalaki na ito fi syarab. Ang fi dito ay sababiya, hindi zarfiya. Dahil lang sa pag-inom. Pautya bihi yawman at pinaabot sa propeta isang araw pa amara pajulida. Sabihin, inutos niya ito na ampasin, nasaktan ng lalaki. Fakala rajul minal qawm. May isang lalaki. Pagkaraan, mahampas, mapalo ang lalaki na ito na nagtauba na, mayroong isang lalaki. Fakala Allahumma al'anhu ma akthara ma yu'ta bihi. Ya Allah, isumpa mo ang taong yan sa kanyang ginawa. Mismo na sumumpa ang lalaki na dua niya sa harapan ng propeta, Ya Allah, yung uminom na alak na yan, imbis na natapos na siyang paluin kasi naano na siya nakapagtuba na. Sabi ng propeta, latal ano ho, huwag niyong sinusumpang lalaking yan, tumigil kayo, sabi ng propeta. Kung nabubuhay lang propeta, itong mga taong to na nagpapalaganap ng propeta, isa sila sa sasabi ng propeta, tumigil kayo sa pagpalaganap ng fitna. Tumigil kayo sa mga pagsasalita ng mga bagay na ganyan. Iwasan ninyo ang mga bagay na kung saan magpapawala ng gana sa inyong mga kapatid na hindi sila magtatuba dahil sa inyo. La tal'anuhu, huwag niyong gawin, sabi ng propeta. Wallahi ma'alimtu anahu yuhibbullah wa rasulah. Tunay, nababatid kong lalaki yan, minamahal ng Allah at minamahal ng propeta. Ibig sabihin, mahal siya ng Allah SWT. Mahal pa niya ang propeta, mahal niya ang Allah. Ibig sabihin, tinanggap niya ang batas ng Islam na kung saan siya ay kahit mapalo na, tinanggap niya ang batas ng Islam na ito. Pero, ang ginawa niya, na pagkakamali, pinagsisihan na niya. So, ano mangyari? Kapag nagsisi ng tao, kapag siya ay di na nagsasalita, ay tumigil po tayo, hindi po tayo pwede magsalita, huwag po natin pag-usapan sapagkat makakatulong tayo sa syaitan. So ito sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Sa ibang ulat pa, may isang lalaki, babae na nakapagzina, ganun pa rin, sinumpa pa rin ng mga sahaba. Sabi ng propeta, huwag kayong magkapagtulungan sa ganyan. Huwag kayong magkipagtulungan sa mga syaitan na kung saan mawala ng kapatid niyo ang gana sa pagtatuba. Nahiya nang lumabas. Nahiya na siyang pumunta, pumunta ng palengke. Bakit? Kapag nakita, pinag-usapan, ginagawang sign yung magkakamali na yun. Parang pinupost na, parang pinapakilala na yung sign na yun. So ano pong sign natin dito? Ano pong stand natin bilang manampalataya? Takpan po natin ang kapintasan natin mga kapatid. Sapagkat ito ay isang bagay na kung saan ito ay maniningil sa kabilang buhay.
may mga tao na darating. Kasi nabanggit naman sa ibang mga pahayag ng mga ulama na sino yung mga taong bigla na lang di nila alam na makakapasok pala ng paraiso. Ang mga taong makakapasok sa paraiso na pati sila hindi nila alam. Bigla lang sa paraiso. Sino yun? Ang mga tao na kung saan doon pa sa mundo kinuha ang kanilang dangal. Dinilibak, siniraan. So yan. So ingatan natin mga kapatid ang ating mga ibada. Kapag tayo ay nasa palagayan na ganito, huwag na tayong sumali sa kung anong di pagkakaunawa ng marami. Kung wala tayong maalam na magpapapawi sa mga fitna, ay mainam ay tumahimik tayo. Hindi po pwede, mapalalaki man ng babae na kung saan makapagpasimula ng fitna, ang tulungan po natin ang ating mga sarili at tulungan sila na makapagtoba at huwag ipaalala sa kanilang mga kasalanan sapagkat ito ay magbubuo ng sama ng loob at ito ay magbubukas pa ng gawain ng syaitan. Ito po yung start natin ha. Ito po, inulit ko, kapag mayroon tayong nakita nakagawa ng kasalanan na nagdauba, ingatan natin na mailantad ulit o di kaya may mabulgar ulit ang kanyang pagkakamali sapagkat ito ay magbubuo sa kanyang pagkakahiya. Sabihin, mapapahiya siya, mahiya siya, kahit di na nahiya yung tao, pero siya mahiya. Yan, di siya makabili ng pinamimili niya, di siya makapunta sa lugar niya. Bakit? Ang lahat ng tao sa kapaligiran, ginagawa na may kinukutya siya, nilalait siya. So, delikado po. Yan. So, ito po ang pahayag natin dito sa hadith na ito. Wallahu a'lam bissawab dito sa pag-usap natin. Ito ay naunawaan natin na kung saan ito ay hindi lamang haka-haka bagkus may dalil tayo na hindi natin pwedeng ilantad ang pagkakamali ng bawat isa sapagkat makakapagtulungan tayo sa mga syaitan. Wallahu a'lamu bissawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tamassaka bisunnati ila yaumiddin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.